Programang Concern ng Bayan. Siyempre, every Monday po makakasama nyo po ulit ang inyong pong lingkod, Kuis Gerald, at naninibago po kayo. Siyempre, may kasama po ulit ako. Actually, first time na mayroon ako magkakaroon po ako ng kasama ngayong gabi dito po sa akin pong Programang Concern ng Bayan. At andito nga po sa aking tabi, isa rin po sa mga kasama po natin dito po sa PNRW Media o sa Parañaque Net Radio Worldwide. At sa ngayon po, siya po ay Barangay Coordinator, isa po sa mga Board of Directors po ng Alay sa ating ama't ina. At syempre, ang kanya pong barangay na hinahawakan ay San Martin de Porres. So, welcome po sa programa po natin Concern ng Bayan. Yes, magandang gabi sa lahat ng taga-subaybay sa CND dito sa PNRW, sa Parañaque Net Radio Worldwide. Magandang gabi sa iyong lahat. Okay, so batiin po natin kuya yung mga, alam niyo, yung mga viewers po natin. Yan. Syempre, sa barangay po ninyo, pamilya ninyo. Magandang gabi sa lahat ng mga sa aking mga kasamahan doon sa barangay namin dito sa Sitio Santo Niño, San Martin de Porres. Bali, sa aking mga kababayan, nandito na naman tayo sa Parañaque Net Radio Worldwide para maiparting sa inyo kung anong pag-uusapan namin dito ni Kuya Gerald. Yun. So, lingid po sa inyo pong kaalaman, si Kuya Regino po ay dati na po na broadcaster po natin or na matagal nyo na pong nakikita po dito sa Parañaque Net Radio Worldwide at syempre naimbitahan nga po ng inyong pong lingkod upang magkaroon naman po ako kahit papaano kakwentuhan sa lahat po ng mga topics po na pag-uusapan po natin ngayong gabi. Yun. So sa mga nanonood po online, syempre sa nangunguna po dito sa atin pong comment section, ito pong si Kuya Rico Areglo. Yan, isa rin po sa mga nasa Parañaque, kasama rin po natin sa Parañaque Net Radio Worldwide. Sabi niya po, shout out po on the way ako going Masbate. So Kuya Rico Areglo sa Net Radio, ingat po kayo. Ayan. Mag-ingat sa'yo bro sa biyahe. Ayun. So, syempre nabanggit ko po kanina yung tinatawag po na Alay sa ating ama't ina association po yan, tama po ba? Yan. So, bigyan nyo naman po kami ng insights kung ano na po ba yung updates. Alam ko nga, dahil nga nakita ko dito sa atin pong himpilan dito po sa Parañaque Net Radio, ay nagkaroon po kayo ng parang courtesy visit kay Kuya Eric. Yes. Yan. Olivares. Nangyayari doon sa munisipyo na nag-o-taking kami. Okay. Bilang pagbabasbas sa ating mahal na mayor ng Parañaque na sa bilang opisyal or opisyalis na bilang director sa Barangay San Martin de Porres. So ibig sabihin, yung courtesy visit po, yun po yung kay Kuya Eric. Yes. Pero yung outtaking, yan po yung kay Mayor Edwin. Yes. Yan. So ibig sabihin, nagkaroon po kayo ng outtaking kanina lang pong umaga. Kaninang umaga. Ayan. So kamusta naman po ang pag-outtaking o panunumpa bilang director po ng inyong pong barangay? Yun. Bali, ang mangyayari dyan, manunumpa kami sa aming mga tungkulin. Bilang ako, o sa amin, bilang director sa isang barangay, kailangan magampanan namin kung ano nang pinapatong sa aming mga balikat para sa ating mga kababayan. So, ang mangyayari, ang mga kababayan natin, di naman lingid sa ating kalaman, na maraming mahirap sa ating mga kabarangays dito sa Paraqueño. So, nandito kami, nandito ako, para kahit papaano, na sa mga kunting bagay, makakatulong man lang sa kanila. Okay, so ibig sabihin yung Alay, o yung Alay sa ating ama't ina, isa po itong asosasyon na kung saan kahit papano ay pwedeng umagapay doon po sa tinatawag natin Pures of the Poor. Yes, tama po. Okay. Ayan. So, shout out po sa lahat po ng mga taga-barangay San Martin de Porres. Kung kayo po ay alam nyo na, tinatawag na gusto pong sumali po sa asosasyon, pwede nyo po kaming i-PM dito sa Parañaque Net Radio Worldwide at i-PM nyo po yung inyong pong barangay. Siyempre, ito na nga po, si Kuya Regino ay San Martin de Porres. So, sa mga taga San Martin de Porres, SMDP, diba? Dito si Kuya Regino ng Alay sa ating ama association. So,
Ayun lang, sumubon tayo. So maraming salamat po syempre sa lahat po ng mga nasa online world. Yes. Diba? Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at patuloy na pag-like and pag-share po sa atin pong mga programa. Hindi lamang po sa Concern ng Bayan, kasama na rin po yung tinatawag nating mga programa dito po sa Parañaque Net Radio. At bago po tayo matapos, mamaya babanggitin ko po ulit yan. So, moving on sa atin pong pag-uusapan, isa po sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi o pagkukwentuhan natin, Yes. Kuya Regino, Oo, mas dahil maganda napaka-importante yan. nito. Oo. So, tayo po ay kumbaga sa tinipon po natin yung mga mahahalagang mga nangyari o kaganapan o mga balita dito po sa Parañaque Net Radio Worldwide. Kahit pa paano pag-usapan natin. Yun. Unang-una na po dito, yung tinatawag na pagtapon ng basura kung saan-saan, magkakamulta na po ayon sa MMDA. Basahin ko po ang konteksto. Yan, Sabi po dito, huhulihin ng Metro Manila, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Yes. ang mga lalabag po sa mga anti-littering regulation. Ito po yung pagtapon kung saan-saan. Sa pamamagitan nga po ng CCTV cameras, ayon po kay MMDA General Manager Yusek Nicolas Torre III, bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa disiplina at kalinisan sa Metro Manila. Alam mo, Kuya, yung kapulisan natin may programa, yung Oplang Galugan. Yes. Eto namang MMDA, meron silang anti-littering na gagawin Yan. para mas, alam mo na, disiplinado na ang tao, malinis pang kapaligiran. Yun. Okay? Inaasahan po ang full implementation ng nasabing polisiya sa susunod po na linggo, habang inaayos pang mga guidelines, koordinasyon sa mga local government units. Ayon po sa atin pong magaling na MMDA Chairman at General Manager Nicolas Torre, na layunin po ng hakbang na ito na matugunan po ang patuloy na problema sa basura. Alam niyo, talaga ng problema sa basura, napakahirap talaga. Kaya Oo. kailangan itong programa na to. Problema sa basura sa mga lansangan at mga estero, kung saan umaabot na po sa 7 tonelada ang nahakot ng ahensya. Grabe Biruin mo talaga. yun. Oo. Kaya, Na? anya, makakatulong ang teknolohiya upang mas mabilis at patas na mapanagot ang violators. Alam mo, Kuya, ayon sa kanya, ginagamit natin ang mga teknolohiya para maging patas at consistent yung enforcement. Kasabay po niyan, ipinakita rin ni atin pong MMDA General Manager Nicolas Torre ang kakayahan po ng Metro Base Command Center kung saan matatagpuan ang monitor para ma-monitor po mahigit 500 po na CCTV camera po yan. AI powered po Yun. na camera. Oo. So ginagamit sa real-time monitoring at pagtukoy ng mga violations ng no contact. Ito na, Yun. NCAP sa mga magtatapon ng basura. Diyos ko. So, hamantala, sinubukan din ng Hotline 136 ng ahensya na may target na 5 minutong response time. Okay? Yun. Sa mga insidente, ayon sa MMDA, mahalaga ito upang agad na matugunan ng mga emergency at iba pang ulat sa publiko. Binigyang diin po ng ahensya na ang mga hakbang na ito ay bahagi po ng kontribusyon ng ahensya disiplina program na pamahalaan sa ilalim nga po ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, isa na naman pong programa ang ilulunsad para naman po sa disiplina. Yan. Tungkol naman sa masasabi ko dito, napakaganda na programa natin gobyerno ito. Dahil para naman sa atin to. Yes po. Para sa lahat to na ating mga kababayan. Pero, other side, may malulungkot. Oh. Okay, so paano niyo po nasabing may malulungkot? May malulungkot talaga kasi di naman nalingid sa ating kalaman na karamihan sa atin dito, kahit saan sa sulok sa ating Pilipinas, mayroon talagang walang disiplina. Ayun. Oo. So, Wala talagang disiplina. So, ibig sabihin, Kuya Rino, kung may disiplina ka, okay sa'yo. Okay, kasi para sa atin yan, kalinisan yan eh. Oo. Good sa ating katawan yan. Ngayon, mayroon din kukontra. Alam bakit? Kukontra sila. Alam bakit? Natural. Oo. Kung wala kang disiplina, automatic magbabayad ka. Oo. Kasi
Ang batas may kaakibat yan. Okay. Yan. Titikitan ka. Mm. Matik yan. Tutubusin mo yan. Okay. So, tama naman po yung sinabi po ni Kuya Regino na meron ng magiging masaya, which is yung mga disiplinado. At meron din namang kahit papano, sinabi nga po ni Kuya Regino, yung mga malulungkot. Ang tanong po sa taong bayan, kayo po ba yung mga taong disiplinado? O kayo po ba yung mga tao na kung saan medyo kailangan ng disiplina? Yun. Ayun ang importante Yun, doon. importante doon. Kasi bilang isang Pilipino, kung gusto nga, sabi ko nga palagi kong inuulit po sa programa ko, kung gusto po natin ng umayos po ang bansa natin, umpisahan po natin yan sa mga sarili natin. Yun. Ang pagtatapon po ng basura, alam niyo yung tinatawag na, kuya, yung mga balat ng candy? Yun. Di ba? Importante yun. Balat, sigarilyo, Yun. upos, di ba? Ang problema kasi sa mga kindi, hindi nalulusaw yan. Plastic. Plastic Ayan. yan. Mm-mm. Kaya nga po, kuya, inulunsad po itong, alam nyo na, ito dito po sa lungsod ng Parañaque, isa po sa problema natin, baha. Yan, totoo yan. Ngayon, ito pong inulunsad ng MMDA, maliit na programa po ito dahil nga littering. Lettering. Nilagyan ng multa. Yan. Pero napakalaking bagay. Yun. Isipin Kasi- nyo po kung lahat tayo na taga Parañaque, disiplinado at hindi tayo magtatapon kung saan-saan, Tama. mas maiiwasan natin ang pagbara ng mga kanal. Kanal. Estero. Estero. So, ibig sabihin, mas makakadaloy Ang yung tubig. tubig. Yun. Tama Yun. po ba? Tama yan. Yun. Kasi kung hindi dahil sa basura, walang baha sana mangyayari sa ating kapaligiran dito. Actually, tama po tayo Yung tinatawag minsan kasi, reklamo tayo ng reklamo, baha. baha. Ang problema, yung simpleng basura ba na itatapon ba natin ng tama? Yun. Yung mga nabubulok, di nabubulok, nasisegregate pa natin. Yun. Kasi, mahirap kasing palagi na lang natin, alam nyo na, inisisi sa gobyerno kung ano ba ng mga problema. Umpisahan po natin sa sarili natin yan. Bakuran. Sa ating bakuran. So, Yes. ibig sabihin, ito pong programa po ng MMDA, ito po ay ginawa hindi po para parusahan ang tao. Ito po ay ginawa upang maging disiplinado ang tao dahil ang tao kapag ka naging disiplinado, panalo ang taong bayan, Yun. panalo ang Pilipinas. Totoo yan. Tama ba kaya? Tama yan. Yun. Actually, matagal na sana na ginagawa sa gobyerno natin yan. Yung mga segregation sa mga basura natin. Kaso lang, Okay. mayroon talagang hindi sumusunod sa ating mga kababayan. Sana, sa mga iba dyan na magtatapon, dapat sundin natin kung anong batas. Yun. As simple as that. May batas, sundin. Yan. Kasi ako, sabi ko nga kanina nung nakaraan sa programa ko, ang taong disiplinado, hindi yan kailanman mai-intimidate o hindi kailanman yan matatakot sa batas. Dahil ang taong disiplinado, panalo. Panalo. Ayun. Di ba kaya tanggap? Yun. Ganda? Ganda. O yun. So, binabati po muna ulit namin ng mga nasa online world. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, di ba? So, tuloy-tuloy po tayo. Ito po isang balita na naman, ang medyo pumukaw po sa atensyon natin kaya gusto natin pag-usapan Yan. ito. Ayon po sa LTFRB, Yun. pagkuha po ng ayuda o fuel subsidy ng mga driver, may nandaya pa. Nako, panghirap nun. Oo. Eto kuya, simple lang ang balita natin, Ito po ay isang panawagan o isa pong tawag dito, panawagan o paalala Paalala na. na ang gobyerno po natin kahit papano, hindi ko po sinasabi in a perfect way, Oo. kahit papano ang gobyerno po natin ay gumagawa po ng kaparaanan upang kahit papano maibsan, makatulong o maramdaman ng taong bayan na merong gobyerno. Pero hindi po dapat tatapos dyan. Oo. Dapat po kasama pa rin ang pagsasaayos din ng taong bayan, especially driver. Isipin Yeah. mo, sa ayuda may nandadaya pa. Alam niyo po kung paano nandadaya. Yes. Nakakuha na, gusto pa kumuha uli. Doble. Gusto dumoble. Oo, doble. Oo. Mahirap yun. Yun. So, yun ang isipin natin na pag nakakuha ka na, ibigay mo naman sa iba na nangangailangan. Kasi pare-pareho lang tayo na nangangailangan ng tulong sa gobyerno. Yun nga po ang medyo mahirap din minsan sa tao. Ayun. Na kahit anong tulong natin Hindi nila naramdaman. Bukod sa hindi nararamdaman, kuya. Anong tawag doon yung
binigyan mo na, gusto binigyan mo na ng Gahaman. Ayan. Yan. In the word itself, gahaman, di ba? Medyo masakit pakinggan at masakit sa tenga. Oh, yan. Di ba? Na Oo. mahirap eh. Di ba? Mahirap. Hindi, diskontento sila eh. Oo. Dapat, isipin naman nila, yung kapwa nila, na makatikiman lang kung anong natatanggap nila. Tama. So, in the word itself, ayaw natin sa magnanakaw pero tayo, ano ginagawa? Yun ang problema. Kasi, Oo. galit ka sa kapwa. sa kapwa mo. Di ba? Gusto natin may papanagot. Gusto Oo. natin may papanagot. Oo. Blood control, may papanagot. Yes, walang problema. In his time. In his time, may mapapanagot dyan. Pero, para awa naman. Lalo na ayuda. Yeah. 'Di ba? Simulan Oo. natin, 'di ba? Dapat sa atin wala ding makita yung gobyerno sa atin na kung ano. Kaya nga, Kasi- pare-pareho kayong nangangailangan. Eh. Tama. Oo, pare-pareho kayong pumipila. Nakatanggap ka na, gusto mo pang umulit. Ang mahirap dito, kuya, naisip pang mandaya eh. Sabihin na lang natin, oo, mahirap ang buhay. Pero hindi yan dahilan para gumawa ka ng masama. Yun, maraming paraan. Para, Yes. para makakaroon ka ng pangangailangan araw-araw. So, paalala po sa atin po mga drivers, riders na patuloy na inaayudahan po ng ating pong gobyerno. At hindi lamang po sa mga drivers at riders dahil po Yeah. marami pong mga ayuda, kaliwat kanan po yan. Yes. Iba't ibang klase ng LGU po ang gumagalaw para kahit papaano maibsan po ang kanila pong mga nasasakupan. Paalala, lumaban po tayo ng patas. Yan. Pantay-pantay lang lahat. Tama po ba? Oo. Tama yung kasi ang buhay ng tao, tuloy-tuloy lang yan eh. Ngayon, sa bawat mahirap nandito sa, example, dito sa Paranaque, Okay. kailangan ipantay-pantay lang yan. Kung anong matatanggap ni Juan, ganun din kay Jose. Ayun. Ika nga give and take. Yan, get it and take. Yan Diba? ang pinakamasarap. Tayo'y magtulungan. Yan. Magbigayan. Oo. Huwag Para- magsapawan, huwag maghahamad. Yun. Di ba? Okay. So, muli, standard time, 8:30 po ng gabi. Maraming salamat po ulit. At tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programang Konsuli ng Bayan. Kamusta po ang Meralco bill nyo, kaya? Yan. Eto po. Ewa ha? Wait lang ha. Ito na pong Meralco na to. Dagdag singil sa kuryente. Dagdag singil sa bill ng kuryente. Aray ko. Utos po ng gobyerno. Ayon po yan sa Meralco. Nako. Okay, so ito po ang konteksto. Nilinaw po ng Manila Electric Company o Meralco ang kumakalat na pahayag online hinggil po sa umano'y dagdag singil sa mga bayarin sa kuryente. At giniit na ang mga ito ay government-mandated pass-through charges at hindi kita ng kumpanya. Okay? Sa kabilang source po natin, ayon po sa ating pong DOE Secretary Sharon Garin, ito pong Meralco o ito pong dagdag singil na to ay napapaloob po sa tinatawag na isang batas. Araw. Aroy. Dagdag singil. Pasanin. Yun. Aray. So ano pong masasabi po ninyo dyan? Ang panawagan ko lang sa ating Meralco na maawa naman tayo sa ating mga kababayan. Oo. Dahil alam naman natin, napakahirap ang buhay ngayon. Nagtaas na lahat. Mataas na, pati pagkain natin mataas na, pati pa naman dito sa Meralco. Tataasan nyo rin. Ano na naman gagawin natin sa mga kababayan natin na tama lang sa minimum wage ang kinikita? Ganto po kasi yan, kaya Regino, ano? Ang nakakalungkot po kasi dito, marami pong hindi nakakaalam. Yun. Ikaw ba, kuya, sabihin ko, tatanungin kita. Di ba masakit din bilang isang Pilipino o bilang isang tao na malalaman mo na lang na bigla ka na lang sisingil lang wala kang kalam-alam? Yun. Yung bigla mo makikita sa resibo mo na, parang ganito yan, parang ganito yan, kuya, bibigyan kita ng isang Oo. sitwasyon. Halimbawa na lang, kumain ka sa isang restaurant. Ang in-order mo ay isang ulam, 2 kanin. Yung ulam na yon lumpia at saka kanin. Tapos pagdating ng bill, makakita ka ng lechon. Hindi ka naman kumain. Patay. So, ibig sabihin, sa madaling sabi, masakit pong isipin na kahit anong tipid natin sa pagkonsumo ng kuryente, kung bibigyan tayo ng mga dagdag singil at hindi natin maintindihan kung bakit tayo na-charge ng ganun, kahit sino po magagalit. Napakasihirap niyan. Diba? Kasi binabayaran mo isang bagay na di mo alam. Ayun ang
Kasi napaka-importante po ng information dissemination. Yun. Lagi ko pong sinasabi yan, na sana bago po natin in-implement o ipinataw na sa mga tao yung tinatawag na mga charges na yan, sana man lang may abiso. Yan. Sana man lang pinaliwanag ng maayos. Oo, kailangan ipaalam sa tong bayan, example, ito, subsidy. Para saan to? Tama. Ito, para sa mga ganito. Ganyan. At least naintindihan natin. Kung magbabayad na tayo, alam natin kung para saan yan. Halimbawa na lang, eto tulad nito sa Meralco, charges ng Meralco. Sabi nila, yung mga charges na yan, batas. Di ba? In-implement yan dahil nakapaloob yan sa isang, kung di ako nagkakamali, meron siyang isang law PTERA law, hindi ko maalala, pero nabasa ko siya at nakita ko siya sa isang himpilan din. Yes. Isang law o isang batas na kung saan ipinataw sa mga taong bayan yung mga charges na yan, tulad ng, alam niyo na, may kita mo sa mga comments din at sa mga ibang impilan din Mayroon din nakikita ko system laws. Yun. Yan. Yung system law, yung tapos may kita mo other charges. Other charges. Diba? Saan ba napupunta yung mga nakalagay dyan? At saka, yung mga additional nyo, di na namin maintindihan kung saan napupunta yan at saka anong ginagamitan yan. Kasi tayo gumagamit tayo sa Meralco. Ito na tayo, importante sa atin yung Meralco dahil kailangan yes, tama, oo. Pero ilagay nyo naman sa tama ang paniningil sa ating mga kababayan. Yun naman ang ipupunto natin dito. Ang masakit pa dito, sinabay pa talaga sa krisis. Sinabay pa sa pagtaas ng petrolyo, sinabay pa sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Sinabay pa yung taas ng presyo ng singil sa kuryente. Tapos malalaman mo na lang, charge ka ng mga charges na hindi mo maintindihan. Yun ang masakit dyan. Kung titingnan natin sa mga ibang himpilan sa mga social media natin, may kita natin doon other charges, system loss. May kita pa tayo. Ito, lilinawin na natin ng konti. Yung mga nasa 4-piece daw, sinusuportahan na daw natin. Senior citizen. Nako. Eto, wala pong masama sa pagtulong, pero sana naman po, yung mga charges na yan, ipinaliwanag nyo ng maayos sa publiko. Hindi yung basta-basta nyo na lang i-charge, basta-basta nyo na lang sasabihin na batas yan Di ba? Parang alam mo yun? Ano nangyayari kay Kuya Gerald? Parang ninakawan nila ang tao harap-harapan. Nakaw na legal, parang gano'n. Parang diba? ginawa nila pag nanakaw na legal. Kasi walang magagawa ang tao kasi kung hindi ka magbayad ng Meralco, ano mangyayari sa'yo? Putol. Ayun. Yun ang napakahirap. So, eto na lamang po ang magagawa natin, ipanawagan natin at ipagdasal natin na magkaroon ng maayos na isipan, magkaroon ng maayos na, alam niyo na, usapan, pamalalakad nila. Ito pong, itong Meralco at ito pong atin pong gobyerno, magkaroon sana ng tinatawag na tinatawag na revise kung kinakailangan, amyenda kung kinakailangan. Pinakadabis yan. At kung wala na talaga magagawa, ipaliwanag, ipaintindi sa tao ng maayos yung batas na po sinasabi po ninyo. One by one kung anong nilalagay nyo sa bawat charges nyo sa mga tao. Kasi masakit po isipin, diba, na ang hirap na po ng buhay ng isang pamilya, ipapasan mo pa sa isa pang pamilya. Tama na dapat, diba, na dapat ang batas na ginagawa, ang batas para po dapat yan sa tao. Hindi po ang tao para sa batas. Yan po ang lagi ko pong sinasabi dito sa programa ko, na sana po kung gagawa po tayo ng mga batas, para naman po sana sa tao. Hindi po yung tao yung pasusundin natin sa batas. Yun ang mahirap. Kasi masakit po yan Ang problema kasi ngayon, yung batas, parang ginagamit nila sa mga tao. Parang daghirap. Parang ganito po yan ang batas po para yan sa tao. So, ibig sabihin, sana po, yung batas na ginagawa natin ay talagang nakakatulong sa pagpapaunlad ng atin pong bayan. Hindi po yung sa iilan lang. Diba? Kaya nga salay kong sinasabi, sana ang ginagawa o mga gagawin pa sa mga susunod ng atin pong mga halal ng bayan na batas, sana naman po yung batas na yan ay para po talaga sa tao. Kasi masakit pong isipin
'Di ba? Masakit pong isipin, saan ka makakita negosyo na hindi pwedeng malugi? Totoo yan. Yan, Meralco. Yun mo, system loss, Oh. other charges, ipapasa sa taong bayan. Oo. Ibig sabihin, hindi na sila nalulugi. Tama, mali? Tama. Oo. Oo. Hindi pwedeng mawalan eh. Oo. Oo. Kaya nga, ginagamit nilang batas eh. Para pahirapan yung mga tao. Dapat, yung batas naman na makakaluwag ang sa mga kababayan natin. Yun talaga ang... So, we are speaking in behalf of million of Filipinos Yes. who are raging at engaging in this kind of issue. Kami po ay Yes. nananawagan in behalf sa mga likod po ng pamilya po namin, mga taong bayan na kung saan nasasaktan na sa mahal ng bilihin, ng presyo, ng kung ano-ano. sana maramdaman nila. Di ba? Kaya alam niyo na sabi nga nila, hindi kasi nila nararamdaman yung nararamdaman natin eh. Di ba? Kasi yung time na nakinig ako sa interview ni Congressman Ilisan Fernando. Tinatanong talaga sila sa yung mga opisyalis Opo. sick ng natin sa katulad sa mga sekretary Yusik. Okay. Tinatanong sila kung magkano kinikita nila sa isang buwan. Ay, no? Grabe yun. Siguro hindi naman lingid sa kalaman kung nakikinig kayo sa through Facebook o kahit sa mga YouTube. Sa mismong page po ni yan. Kong Eli. Oo, Okay. oo. Tinatanong sila kung magkano ang kinikita o whatever sweldo. Kung magkano pong natandaan yung Ang sweldo? natatandaan ko, ang sinasagot sila sa kanila ang sinagot nila kay kung Eli San Fernando is about isang buwan 200 to 300,000. Ay, umihiga sa pera yun. Yan. Kaya nga di nila naramdaman kung anong buhay ng Pilipino nandito Yan ang sa masakit. mababa. Oo. Yan ang masakit, di ba? Mismong mga lawmaker natin paminsan, hindi nila damang hirap. Di nila damang hirap dahil hindi sila sa minimum wage. Nandoon sila sa pinakamataas na kinikita. Parang ganito lang yan, kuya, eh. Di ba? Isang rider ka, di ba? Mm. Kaya may motor, tama? May motor. Pwede ka bang makinig sa hindi marunong magmotor? Hindi. Mekaniko ka, kuya, di ba? Yes. Mekaniko ka ng motor, tama? Yes. Pwede ka bang makinig sa sabihin sa iyo ng hindi marunong mag-ayos, ganto ayusin ng motor, pero hindi naman siya marunong. Oo, hindi. Oo. Kasi may sarili akong alam. Yun ang doon. Kaya nga, ay nako. Mga Ayun, ito kababayan. lamang po ay amin pong mga opinion at tinatalakay po natin ang mga mga sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino. Sa mga Pero- kuro namin. Pero bago po yan, binabati po natin lahat ng mga nasa online board. Siyempre sa pangunguna nga po siyempre ng akin pong partner dyan, di ba? So sa akin po number 1 supporter po natin na si Jasper Siren Say. Magandang gabi po mga ka-CNB, Kuis Gerald and Kuya Regino. Yeah. So yun, binabati Yeah, natin lahat yan. Ayun, sabi niya nga po, tama yung atin pong pinag-uusapan. Yes. At gusto ko rin pong batiin po in behalf of gusto ko pong batiin in behalf of Paranaque Net Radio Worldwide. Yes. Binabati ko po syempre po ang pamunuan po ng PB Link, 'di ba? World Trade. So ito po makikita niyo po sa ating pong screen, 'di ba? Yeah. Bukod po sa CNB logo, nandyan po ang PB Link World Trade. So binabati ko po lahat ng pamunuan po niyan ng atin pong PB Link World Trade. Syempre sa pangunguna nga po ng atin pong yanin ko lang po yung atin pong PB Link World Trade Corporation Management Team. Siyempre sa pangunguna nga po ng atin pong Managing Director Amirul Zaman. Siyempre, andyan din po si Nazrul Islam Khan ng Managing Director po. At si Sir Jobert Croquero, yan po yung chairman po. At nandito rin po siyempre ang ating boss Fernando M. Gomez, Managing Director. Si Ma'am Leia P. Canlas, di ba? Corporate Secretary. Nandyan din po si Ma'am Ronalie S. Corochea, ating pong company treasurer. So at nandito rin po sa atin pong PB Link syempre yung iba-iba pong mga kasama po natin dito po sa PB Link World Trade. Yan. So kasama po dito syempre nandyan din po si Sir Ian Tupas, siyempre kasama rin din po natin sa Paranaque Net Radio Worldwide. Nandyan din po si Sir George Makasilig po, kasama rin din po natin yan sa Paranaque Net Radio Worldwide. At nandito rin po ang iba pa sa atin pong mga kasama, si Sir Shishir Daka, di ba, ang atin pong Digital System Manager. Nandyan din po si Sir Luis Tro.
Di ba? Luistro ng Trading Operations Manager po natin, si Sir Bartolome Malubago, si Sir Marketing Officer po natin yan, at si Sir Sadun Mid. Yun, si Sir Leonardo M. Gomez, ang atin pong Infrastructure and Projects Consultant. Ayun, so maraming salamat po sa atin pong PB Link Worldwide sa pagsuporta po sa ating pong programang Concern ng Bayan at sa atin pong Paranaque Net Radio Worldwide. Yan. And this program brought to you by PB Link World Trade in PB Link World Trade Ltd Corporation. Yan, maraming salamat po, PB. Ayun. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programang Concern ng Bayan at Paranaque Net Radio Worldwide. At alam nyo pa, isa po sa mainit na issue o usapin po dito po sa atin pong tawag dito, lungsod, eto nga pong libreng bigas, Yun. yung 10 kilo buwan-buwan ay sinimulan na po dito po sa ating lungsod. Siyempre sa pangunguna nga po yan ng atin pong butihing Mayor Kuya Edwin Olivares. Ngayon nga pong Lunes, kanina, ay nagsimula na po ang pabimigay ng 10 kilong bigas sa sektor po ng mangingisda. Yan. Yung tinatawag po na Fisher Folks. Yan. Yun, 'di ba? Yeah. Napakaganda pong programa nito dahil po base po o sa sinabi po ng atin pong butihing Kuya Edwin Olivares, syempre sa tulong na rin po ng atin pong gobyerno, syempre yung ating pong national government. Sabi nga po dito, eto pong 10 kilong bigas na to ay hindi lang po isang bigay ito. Oh, Yes, ito po ay 6 na buwan. wow. Kung titingnan nyo po, susubaybayan nyo po mga pages po ng ating pong lungsod, Yes. kasama na rin po ng Paranaque Net Radio Worldwide, sinabi na po yan ng ating pong magiting na mayor, Kuya Edwin Olivares. Yun. So, di ba Ngayon, napakaganda? Napakaganda. Ngayon pa lang, parang nababaniyag ko na talagang masisiyahan ang mga mahirap nating mga kababayan dito sa Paranaque. Actually po, meron pong kasing ito pong libreng bigas, ito po linawin natin to, ito po ay para po sa mga vulnerable sector. Yan. Yung binanggit ko po kanina, yung Fisher Pork, kasama po sila dun sa sektor na yon, ang mga mangingisda. Pero bukod po doon sa mga Fisher Folks na to, at base na rin po, at ayon po sa atin pong butihing Mayor, Kuya Edwin, Yes. kasama po dyan ang mga PWD. Yun. Kasama po dyan ang mga solo parent. Yan. Kasama din po dyan ang mga sektor po ng 3 gulong o yung mga tricycle driver po natin. Yan. Yan po yung kanya pong mga nabanggit. Yun. At sabi niya po, titingnan pa, aaralin pa Yun. kung ano pa po yung mga pwedeng maisama. Tama. Sana maisama na rin mga senior citizen. Yun. 'Di ba? At saka mayroon talagang pamilya na hirap. At saka yung mga single parents sana. Kasama po solo parent. Kasama yes, solo parent. solo parent. Yun ang Kasama. pinakamaganda. So, kasi thumbs up nakikita tayo natin, dyan, di ba? Oo. Thumbs up tayo dyan. Napakaganda ng Ayun. ginagawa. So, umarangkada na po So, sa mga susunod, yung mga susunod pa pong mga sektor, abangan nyo po ang amin pong mga abiso, abangan po natin ang mga susunod na announcement ng atin pong lungsod. O yan. So, napakaganda po, ano? Dahil nga, syempre, ang laking bagay po ng 10 kilo buwan-buwan. Yan. Napakaganda yan. At saka napakalaking tulong yan sa bawat isa. Dahil sa panahon ngayon, napakahirap kumita. At saka ang mamahal na ng bilihin ngayon. Okay. So, isa pa po actually tuloy-tuloy na tayo kay Rino. Oo, May sige. gusto ka bang batiin pa? Binabati ko sa mga kasama ko dyan sa company ko sa Motor Trade Nationwide. Ayun, oh. Yan. Shout Mga out po. yung mga kasamahan ko dyan sa mga mula sa pisin, mula manager hanggang sa mga kasama ko pababa, hanggang sa mga mekaniko kong mga kasama, yung mga gwapo dyan. Ayun. Kaya pala marami nagpapagawa. Yes. Ayun, no? Yun ang hinahanap ng customer. Joke lang. Ayan ang doon. Sana sa susunod, Shout kaya, out ko kayo. sana sa susunod yung company natin, malagay din natin dyan. Yun, yung maganda. Yung logo dyan, ano? Oo. Para mas lalong pumogi. Yun na pinaka number 1. Ayun. So, okay. So, tuloy-tuloy po tayo, ano? So, isa nga po sa atin pong babanggitin natin, ano?
ito pong tinatawag na barangay at SK elections, Ayun. natuloy na, ayon mismo po yan sa COMELEC. Yun. Okay? Tuloy na po ang barangay elections. Ito po ay pagkumpirma ni Commissions on Election o COMELEC Chairman George Garcia. Yeah. Natuloy na po ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa November 2, 2026. At kasalukuyan na sila naghahanda na para dito sa kabila ng umiiral na hirap o krisis ng langis sa bansa. So Yun. ibig sabihin, ayon po yan mismo sa ating pong COMELEC Chairman George Garcia, tuloy na po ang barangay at SK election ngayon pong taon. Yun, maganda yan. Para masasabi naman natin na subukan naman natin yung iba. Okay. Isusubukan naman natin yung iba Oh. para may pagbabago naman. Yun ang So masasabi. ibig sabihin, kuya, gusto mo na ng pagbabago sa barangay? Yes. May pagbabago. Alam bakit? Okay. Secret. Okay. So ibig sabihin ko, okay okay na kung nasimulan niyo po yung programa ko kanina, nabanggit ko kung anong barangay. Yeah. Si Kuya Regino, 'di ba? Yes. So, 'di ba? So pasabi po ni Kuya Regino, wala naman po siyang sinabi kung anong posisyon. Wala. Diba? O, Wala. Hindi natin alam, baka mamaya SK Kagawad ang gusto niyang baguhin. Oo. Diba? So, ang sabi niya po, tama pa po kayo, gusto mo talaga na matuloy ng barangay. Matuloy na ang barangay para may pagbabago. Ayun. Yun ang masasabi ko. So, wala tayong binabanggit kung anong posisyon. Wala. Ano? O, yan. Secret. Pero gusto sana natin na wala tayong sinasabing pagbabago sa posisyon. Yan. Ang sinasabi natin, pagbabago sa sistema ng barangay. Tama. Tama, Yun, mali? Tama. Oo. Yun ang gusto natin mangyari. Okay, so shout out po sa mga barangay natin dyan, sa mga lingkod bayan natin na nasa barangay. So we are expecting, alam nyo na, kung may pag-uusapan natin yan sa mga susunod na araw, kung ano yung mga kailangan mga katangian na yan, ano yung mga tama kailangan, alam mo na. So susubukan din natin na kamustahin din po ang ating po mga kababayan, ang hinggil din po sa issue na to. At kasi nga, basing, di ba, sabi ko nga kanina, Yes. napag-usapan na rin po natin yung tinatawag na tuloy na yung barangay and SK elections. Kaso mayroon pong isang senador, sa pangunguna nga po ni Senadora Amy Marcos, Yun. i-postpone daw uli. Ay. Kumbaga isinusulong niya, ipinanawagan niya na, actually gumawa na siya ng resolusyon, nagukul dyan. Ang pangit kasi niyan. Kasi bakit pipigilan mo yung pagbabago sa ating mga barangay? Actually, yung itong postponement na to, nakailang postpone na to, Dapat ngayon, ituloy mo na yan. Oh, kumbaga, kung gusto mo na mangyayari sa sunod, example, ito muna, ituloy mo na. Kung sa susunod, may plano ka, kailangan mapaliwanag ng maayos kung Ayun. bakit ipopospon. Ako kaya, isang diretsyong sagot. Wag naman sanang mapospon. Kasi unang-una, ilang beses na napospon yan eh. Yung pangit yan. Yung mga barangay na gustong-gusto na nilang palitan, yung mga namumuno sa kanila, hanggang ngayon tinitiis pa rin. Yun ang sinasabi ko. Ilang eleksyon na nilang tiniis yan. Ay, ilang beses na. Oo. Kasi, Kaya, sa totoo lang, paumanhin sa atin pong Senadora Amy Marcos, huwag nyo naman ang pigilan ng gustong pagbabago ng ilang barangay. Tama po ba? tama. Kasi, ang dami ng gusto ng mga tao. Hindi lang ako. Ang dami ng gustong tao ang pagbabago. So, ibig sabihin ko sa barangay mo, marami nang gustong magbabago. Kung masabi ko lang, secret. Ayan. So, pero wala tayong sinasabi kung anong klaseng wala. posisyon. Tama yon. Pwedeng kapitan, pwedeng kagawad, pwedeng SK Oo. chairman, pwedeng SK kagawad. Ang amin lang, gusto natin mabago. Ayan. Yung sistema na kung saan kailangan baguhin. Yun. Ayun. Kung maayos naman, ba't kailangan baguhin? Oo, yun. Oo. Diba? Kaya, Sabi ko nga, kung may nagawa man na hindi maganda, siguro matatamaan. Pero yung magagandang ginagawa, natutuwa. ayun, di ba? Kaya, okay. So, inuulit po natin, base po sa amin pong source, base po sa balita po na inilahad ko po kanina, base po sa atin pong COMELEC Chairman
Garcia, tuloy na ang barangay elections ngayon pong November 2. Ang tanong, ready na ba yung barangay mo? Ready na ba yung atin pong barangay dito sa Parañaque? Ang barangay po na 16 barangay sa lungsod ng Parañaque. Mga Parañaqueño, kayo ba? Pabor ba kayo na hihinto? O mas gusto nyo na ituloy na ang barangay elections? Kung meron kang concern, kung meron kang mensahe, message mo kami dito at pag-usapan natin. Diba? Mabasa namin ang mga comments ninyo. Diba? Gusto mo na bang barangay yung gusto mo na bang palitan yung barangay kapitan nyo? Comment mo dyan. Gusto mo na bang kahit papano madagdagan ng maayos na kagawad sa inyo? Comment mo dyan. Kung gusto mo namang ayaw mong palitan dahil nga sa sobrang ganda ng ginagawa, comment mo rin dyan. Yun. Ang masasabi ko lang, Okay. sa mga viewers natin, sa mga kababayan natin, kayo, ready na din. Pinag-isipan nyo na ba kung sino ang dapat magbago? O sino ang Dapat maupo. Kailangan ba silang ma-retain? Ano ba? Pagbabago. Pagbabago ba o dati uli? Kung magandang ginawa, bakit pa natin baguhin? Ayan, yan ang maganda. Diba? Kung hindi natin nagustuhan dahil alam natin, yan ang pagbabago. Ito lang masasabi ko dyan, kilatisin nating maigi. Yes. Huwag tayong magpabudol. Diba? Yan. Huwag tayong magpabudol dahil nakakasawa na yan. Kaya, nako, alam nyo na. Diba? So sa mga susunod, abangan nyo yung mga programa po ng Parañaque Net Radio at Concern ng Bayan. Iisa-isain po natin yan. Tutulungan po namin kayo na kahit papano makapag-isip kung ano po ba o sino po ba ang karapat-dapat sa atin pong mga barangay. Yun. Tama po ba ako, Kuya Rino? Tama. Nandito po ang Parañaque Net Radio upang bigyan po kayo ng mga impormasyon na kung saan makakatulong po sa inyo pong pagdidesisyon sa barangay elections. Yeah. Sisikapin po namin na kahit papano ibigyan po kayo ng mga insights regarding po sa barangay at SK elections. Tama yun. At Diba? saka masasabi ko lang din sa mga butante sa kahit saan man na barangay, kung saan man na lungsod o kung kahit saan man sa lugar. Pipili kayo Ng tagalugar nyo. ng tagalugar niyo. Joke Wait lang. Joke, mali. Ano ba? Ang pipiliin nyo, yung karapat-dapat na makatulong sa ating mga kababayan na hindi sila one-sided lang. At saka napaka-importante na dapat talaga kalugar mo yan. Oh, yun. Kasi baka mamaya tumakbo lang dyan yan, tapos di naman taga dyan yan. Diba? At saka huwag kayo magpapadala sa ngiti-ngiti nila. Ayun. Diba? Huwag ka. Kasi ang masasabi ko lang, mabait lang sila, matulungin lang sa panahon ng Eleksyon. yun ang sinasabi ko. Maganda yung kuya, yung tagalugar mo. Yan, Oh, yan. dapat talaga tagalugar mo yan. Oo. Kasi kung hindi naman taga dyan yan Ay, di mo bigla na lang sumulpot. Di mo- Sinasabi nila, taga dito ako. Tapos bigla na... Yun ang problema. Ganon din sa botante, kuya. Oo. Kasi hindi naman pwede na alam nyo na, taga barangay A ka. Bigla kang pupunta ng barangay B. Patay. Ano yun? Di ba? Oo. Doon pa lang sa medyo talbog-talbog na medyo alam niyo sa mga susunod pang mga episode at Yan. concern ng bayan at Parañaque Net Radio Worldwide, pag-uusapan natin yan. Usapan natin Oh. yan. No? So, moving on. Yes. Yeah, moving on. Yes. Ito na ang isa pa sa pag-uusapan natin ito nga pong ating pong SILG. Ito pong ating DILG Secretary, John B. Cremulya. Eto kanina kuya, sa totoo lang, kanina lang po ito, meron po siyang namataan meron po siyang nakita na SK chairman po, dalawa sa Makati, sinuspindi o sinibak niya po sa pwesto. Bakit? Dahil po sa korupsyon. Hala. Oh. Corruption po sa SK. Dalawang SK chairman sa Makati ang sinibak sa pwesto dahil umano sa corruption. Ayon po yan kay DILG Secretary John B. Cremulya. Yun. Okay, dalawang SK chairman SK chairman pa lang to, buhayan na. Kung ako lang ang masusunod, sabi niya, ay papalitan ko ang istruktura ng SK. Ngunit ito ay isang constitutional issue at hindi kaya ng aking kagawaran. Dagdag pa po ng atin pong Secretary Remulla, kung magkakaroon ng constitutional change, ay nire-recommenda niyang buwagin ng SK. Dahil nagiging kultura na umano simula pagkabata ay natututo ng maging buwaya o maging corrupt. Naku po.
Aroy. Aroroy, di ba? Ko. So, SK pa lang, sangguni, kabataan pa lang, Kumakain. naku po. So, ayun po ay base po sa atin pong DILG Secretary John Vic Remulla na meron pong dalawang SK chairman sa lungsod po ng Makati, bata pa lang korap na. Mahirap yan. Kaya naisip niya o ipinanawagan niya tuloy na tuluyan ang buwagin ng SK. Nako, mahirap yan kasi prostitution. Ano po ang inyo pong mensahe doon? Ano pong inyong Sa insight akin doon? naman, ito, sa akin naman, di naman kailangan buwagin Kasi marami tayong kababayan na nandyan lang nakahantay lang dyan, na handang tumulong sa ating mga kababayan na hindi pa nabigyan ng, kumbaga, panahon na makaupo sila sa isang posisyon na totoo sila. Na hindi sila katulad sa mga naunang umupo. Ano to? Buhaya? Oh, buhaya. Umupo na buhaya. Ubiik ka. Bibi pa. So, ibig sabihin po niyan, kuya, Oh. kung i-summarize ko yung sinabi mo, hindi ka pabor. Hindi ako pabor. Oo. Dahil nandiyan na yan Okay. Nandiyan na yan. So, ibig sabihin, hindi ka pabor Oo. na buwagin ng SK o Hindi. sangguniang Hindi. kabataan. Tuloy-tuloy pa rin yan. Okay. Ngayon, ang dapat tanggalin, yung mga nangungurap ng ating gobyerno, yan lang tanggalin talaga. Ayun. So, ibig sabihin, ganito po yan ang akin pong insight po dyan, ano? Ikaw, hindi ka pabor, kuya, tama. Kasi, kung ito po ay nagiging training ground para maging corrupt ang isang kabataan, tingnan din natin yung isang side. Yun. Ito po ay nagiging training grounds din para maging magaling na lingkod bayan. Tama. Yun. Number 1 yan. Kasi syempre, hinihalal yan ang taong bayan. Yeah. Ngayon, eto na ang sinasabi natin. Nasa mga kamay natin ang sagot. Yun. Bumoto ng Ng tama. Ayan. Hindi bumoto dahil kilala. Huwag bumoto dahil alam na susunod pang mga episode pag-uusapan natin yan. Kaya kasi sinasabi ko, nandito ang Parañaque Yan. Electric Worldwide. 'Di ba? Meron tayong 16 na barangay dito sa lungsod ng Parañaque, aba. Obserba na, 'di ba? Pag bumuto kayo, think twice. Think thrice. Oh. Alamin yung pagkatao kung Oh. karapat dapat ba siya sa posisyon na yan. Kaya nga sabi nga natin, ang pagiging SK chairman o sangguniang kabataan, kung yan, sabi man ng atin pong DILG secretary, nagiging source ng korupsyon, ay hindi lang po nagiging source ng korupsyon yan. Nagiging source din yan upang magkaroon din tayo ng maayos na lingkod bayan, lalo Tama na sa yan, mga tama. kabataan. Hindi, Tama yan. itaga natin sa bato, hindi po lahat ng tumatakbong SK chairman o sa SK ay mga magnanakaw lang. Magnanakaw. Hindi. Yung iba po diyan seryosong maglingkod. Oh. I'm lagi kong sinasabi yan. Merong mga tumatakbo sa posisyon natin na alam nyo na gustong maglingkod ng tama. Tama. Okay? Oo. Ang problema, natatalo. Ang problema, hindi na iboboto. Bakit? Alam na natin kung bakit. Ay, Kaya, Mm-hmm. pasintabi sa atin pong Secretary Jovic. John Vic, John Vic. pag-isipan po nating maigi yung pagbuwag. Kasi, unang-una, yan po ay yan po ay isang posisyon na kung saan kailangan po ng kabataan. Oo. Pangalawa, ito rin po ay nagiging training grounds din ng atin pong mga kabataan upang maging ready sa mga mas matataas pang posisyon. Yan. Ngayon, kung tatanggalin po natin yan at dediretso, nako, medyo Know-how. Hindi nila alam paano patakbuhin. Mahawsaw tayo ng konti. Kasi Kaya, hindi nila alam kung anong umpisa. siguro, ako, mas gugustuhin ko nang ipanawagan na lang na kilatising maigi ang mga tumatakbo sa atin pong mga barangay, especially SK at barangay captain, pababa hanggang kagawad. Tama yun. Nasa kamay na, kasi, kuya, nasa kamay natin ang sagot. Yun. Kasi tayo ang mga butante dito. Nasa ballpen at lapis natin yan. Wala sa kanila. Kaya, Wala sa kanila.
Ano ba? Kasi tayo rin nagluklok sa mga yan eh. Oo. Tapos magrereklamo tayo kung Yun nga. mananakawan tayo. Yun nga ang sinasabi ko. Ikaw ang pumili. Bakit ka nagreklamo? Wala tayong sinasabi natin kung sino yung mga yan. Kaso nga lang sa atin Wala kasi... tayong minimension dyan. Pero, sabi ko nga, bato-bato sa langit. Ang matamaan, okay lang. Pangit. Pangit. Okay, so babalikan po natin yung ating pong topic ngayon. Yun nga po, base po sa ating pong DILG Secretary John B. Cremulya, Yes. pinanawagan niya po yung pag-abolish po, pagbuwag po sa SK, sa mga SK, gawa nga ng po nagiging korupsyon. Yun. Gawa nga po na nagiging training grounds daw po Yan. ng korupsyon. So, kayo po ba? Ano po bang suggestion niyo po dyan? Pwede pwede po niyo message po sa amin o i-comment sa amin Yun. kung Himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. So, sa amin po, para sa amin, hindi pa napapanahon or hindi solusyon ang buwagin, hindi solusyon ang pagbuwag. Tama. Ang solusyon po dito ay pagboto ng maayos. Pagboto ng ilang beses isipin at saka diyan natin malalaman kung anong pagbabago. Kasi ako naniniwala, marami rin po akong mga nakikitang magagaling na kabataan. Ang dami. Magagaling. Matatalino, 'di ba? Hardworking, magaling. Problema, yun nga hindi nabibigyan Yan. ng pagkakataon. Dahil sinong pinipili? Yung kilala, Sa totoo yung mas lang, may pera. nakikita ko Diba? na kung sinong karapat dapat. Kaso lang, nakikita kasi natin na yung ito familiarize. O ganyan na. Ay, si ano pala, si ganito. Pero kung sa akin, sarili na tinitingnan ko talaga kung sino pala talagang karapat dapat sa posisyon na yan. Okay. So, yun nga po. Para sa amin, dito sa Paranaque Net Radio Worldwide, kayo po ba? Pabor po ba kayo na buwagin o hindi? Di ba? So, comment down below. Oo. Pero sa amin, sabi ko nga, sa amin po, ako sarado ang aking opinion. Yeah. Hindi kailangang buwagin ang SK. Ang kailangan dito, nasa sa atin. Bumoto tayo ng maayos at bumoto tayo ng alam natin mas karapat dapat at alam natin yung tinatawag, isipin natin maigi yan. Yun ang tama. Yun ang tamang gawin. Okay. So, may meron pa babatiin? Ayun, babatiin ko yung sa yung pamilya ko dito sa aming tahanan at saka mga kababayan ko sa probinsya hanggang sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nandoon sila. So, stay tuned na kayo, subaybay lang kayo sa programa namin. So, ito po ang ating pong concern ng bayan. Siyempre, nakisit in po sa atin si Kuya Regino. So, alam ko at sa mga susunod pa, Kuya, pwede na ba nating maisabi dito sa ating pong programa concern ng bayan para doon sa mga nanonood sa atin na suportahan yung mga darating nating mga programa, especially sa'yo. Yes. Kung may mga kababayan tayo, tuloy-tuloy lang ang suporta sa amin. Nasa sa inyo yung aming mga kumbaga lakas. Oo. Sa inyo sa aming mga lakas na kung saan kami uhugot, galing sa inyo. Tsaka Kuya, balita ko nga dito sa ating Paranaque Net Radio Worldwide, parang gusto mo nga itong magprograma, Yeah. solo mo. So ano yung pwede mo sabihin sa kanila? Kumbaga sa pahapyaw dun sa magiging programa mo. Habang may nanonood sa atin at marinig nila. Ngayon, para sa ating mga kababayan at sa lahat ng manggagawa, Ayun. antayin nyo ang aking programa para sa atin lahat yan. Oo, pinag-iisipan pang maigi, Kuya, di ba? Pinag-isipan natin kung anong mga magagandang gagawin natin para makatulong sa atin. Oh, pero ang hint natin diyan tungkol sa manggagawa, Oo. tungkol sa mga kumbaga sa yung manggagawa, ganyan. O yun, para sa atin yan. Ayun yung pinaka-hint, ayun yung Yan, pinaka-clue. pinaka-clue na tayo nagsusumikap para sa pamilya natin. So, Yan. Clue lang yan. okay. So, yun lang. Maraming salamat po, especially syempre sa atin pong himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide, sa atin pong himpilan syempre sa Paranaque Net Radio Worldwide sa pangunguna nga po syempre ng ating mga founding chairman Gaspar Latam, di ba? Yes. At syempre siya rin po ang founding chairman din ng tinatawag na Alay sa Ating Mga Ina. Yes. Diba? So, maraming salamat dyan. At
gusto ko rin pasalamatan, syempre, lahat po ng mga nasa online world, di ba? Dahil sa inyo, hindi tayo magiging 43 o to 44,000 followers. Naku, napakarami niyan. Ang 44,000 dami. Paranyakenyos na talagang tumutok po sa programa ng Concern ng Bayan at ng Paranaque Net Radio Worldwide. Isa-shoutout ko na rin lahat po ng programa. Syempre, ng Paranaque Net Radio Worldwide, nandyan po ang kontrapunto ni Kuya Jun Palacol. Yan. Nandyan po ang Media Patrol, syempre, ng ating founding chairman Gaspar Latam. Yes. Nandyan po ang Usapang Kalye ni Kuya Yes. Jojo. Jojo Santico. Teko, di ba? With me. Yan, nandun, nagsisit in din si Kuya Regino doon. Yes. At syempre, nandyan din yung teleradyo dyaryo sa everyday news natin Yun. ni Kuya Reden Oro. Yan. At bagong-bago po, yung tinatawag na areglo sa Net Radio. Di ba? Yun. Actually, bumalik eh. Bumalik. Bumalik. Yan, Oo. yan, maganda yan. Ayun, so, syempre, sasabihin ko na rin, sa mga susunod pang mga araw, programa po ni Kuya Regino, abangan po ninyo yan. Yes, number Oo. one yan. Ayan, so maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, panonood po, syempre, sa atin pong programang Concern ng Bayan, syempre sa pangunguna nga po, syempre, ng iyong lingkod, Quiz Gerald, at makakaasa po kayo na patuloy nating pagagandahin, patuloy po nating aayusin, at patuloy po nating bibigyang halaga o importansya ang concern ng bayan. So, kuya, meron ka bang mga huling tao dito babatiin pa, sa shoutout pa, bago tayo magtapos? Bali, Panawagan, ganyan. yan. Bali, isang director ng San Martin de Forest sa aking mga membro o sa aking mga opisyales at saka sa kaming pa ha, yung sa mga madadagdag pa sa membro sa akin. Ito masasabi ko, kung anong makakaya ko, tutulong ako sa inyo. Ayan. Yun po ba sa alay, kaya? Ayan, yan Okay. sa alay. Sabi ko na, ako binanggit mo yung barangay mo, kaya. Ha? San Martin de Porres. Okay, Okay. So, okay lang yan. okay, sa mga taga San Martin de Porres, sa lahat po ng mga interesado po na lumahok po sa amin po organisasyon, which is yung alay sa ating amatina, Yes. nandyan po si Kuya Regino. Oh yes, hindi naman masama ang aking hangarin. Ang tangi ko lang gusto na makatulong sa inyo, lalo na sa mga mahihirap nating kababayan. Oh, yun. Diba? So, napakaganda. Diba? Sa pangalan pa lang, alay sa ating ama't ina. Yes. Alam na natin na maayos yan. So, maraming salamat po. Siyempre, gusto ko rin pong pasalamatan yung tinatawag nating himpilan. Siyempre, yung Paranaque Net Radio. At binabati ko rin, gusto ko rin pong pasalamatan ng PB Link World Trade Yun. sa pagsuporta sa atin pong himpilan. So abangan po natin ang mga susunod pang anunsyo regarding po sa atin pong PB Link World Trade, sa pangunguna nga po yan ni Boss Fernando Gormes, diba? Yan po. So maraming salamat po. Syempre binabati ko rin yung mga nasa online world. Syempre si Quiz Ian, yung atin pong bise dito po sa Paranaque Net Radio. Binabati ko rin po si Sir George, syempre sa atin pong Paranaque Net Radio rin. At sa lahat po ng mga units po ng Paranaque Net Radio, sa mga gustong mag-sit in po sa programa po ng Concern ng Bayan, message nyo po ako at kayo po ay atin pong i-schedule. So maraming salamat. 'Di ba? Yes. So sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa akin pong slogan dito, sa akin pong programa Concern ng Bayan, kapag merong ipinaririnig, meron pong makikinig. Yo. At kapag merong nakinig, meron po yang kaakibat na aksyon. Yeah. At muli, Concern ng Bayan, Quiz Gerald, tuwing Lunes po ng alas 8 ng gabi. Samahan niyo po ulit ako. So maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo. In behalf of Quiz Gerald po. An Regino Kapua. Yan, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pang programa. Maraming salamat po. God bless us all. God bless at all.